Isang linggo pa ulit ang mabilis na lumipas. Ganun pa rin at walang pagbabago sa kondisyon ni Kamahalan. Hindi naman ako napapagod na alagaan siya. Lagi akong nasa tabi niya at halos di ko na nga maiwala ang paningin ko sa kanya, kahit segundo lang. Lagi din ako nitong hawak sa kamay pag alam niyang nasa tabi niya ako. Kahit papano'y natutuwa din ako dahil alam kong hindi man ako makita o madinig ng mahal ko, ay ramdam naman ako ng puso niya. Huwag kang mapapagod na mahalin at alagaan ang anak ko, Chelsea. Ikaw ang kailangan niya, lalo na ngayon sa kalagayan niya. Alam kong hindi ka man makita at madinig ni Cody. Pero yung puso niya, kilala ka. Nawala ka man sa alaala niyang mga pinagsamahan niyo noon. Pero kailanman ang puso ay hindi nakakalimot, lalo na ang taong mahal nito. Taong dahilan kung bakit tumitibok ito. Paliwanag sa akin ni Mami Lucinda habang minamasdan namin si Cody na nakahiga sa kama niya. Mahal ko siya, Mami, at lahat gagawin ko para sa kanya. Naniniwala naman akong gagaling siya eh. Ngumiti pa ito sa akin sa kaginagapang kamay ko. I know how much you love Cody, Chelsea. Kung sakali mang mapagod ka, huwag kang susuko, ha? Magpahinga ka lang, pero huwag mong susukuan ang anak ko. Lalo ng pagmamahalan nyo. Napangiti na lang ako ng mapait, saka umupo sa tabi ng mahal ko. Payapa na naman siyang natutulog. Miss na miss ko na ang dating Cody. Ang paglalambing nito sa akin, ang kakulitan nito. Kung paano niya iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang boses niya tuwing sinasabi niya na I love you, mami ko. Sobra na akong nangungulila sa kanya. Kailan ka babalik sa akin, mahal ko? Gusto ko na ulit makita sa mga mata mo kung gaano mo ako kamahal. Yung saya tuwing magkasama tayo. Lumipas pang mga araw at linggo. Lagi akong nasa tabi niya para alalayan siya tuwing may session siya para sa hearing niya. Kaibigan din ni Mami Lucinda ang doktor na tumitingin sa kanya. Maging ang eye donor ay nahihirapan din kaming maghanap. There is a big chance na mapadali ang pagbalik ng pagdinig ni Cody, Lucinda. Basta tuloy-tuloy lang ang session niya and wearing his hearing aid can help him. Para kahit papaano ay ma-recall niyang sound sa paligid niya. I can saw the determination with Cody na mabalik agad ang pandinig niya. Nakangiting paliwanag ng doktor ni Kamahalan matapos ang session niya ngayong araw. 3 araw sa isang linggo ang session niya para ma-monitor ng doktor ang kalagayan ng pandinig niya. At masaya naman kami lalo na ako na unti-unti nang nabalik ang pandinig niya. Unti na lang, mahal ko. Maririnig mo na ulit ako. Don't worry too, Iha. Chelsea, your husband will be fine. Babalik siya sa dati. I'm sure of that. Napangiti na lang ako sa doktor saka ako binalingan ng tingin si Kamahalan na nasa tabi ko. At hawak-hawak na naman ang mga kamay ko. Salamat, Dok. Matapos ang pag-oobserba ulit kay Kamahalan ay nagpaalam na din ng doktor. Kaya naiwang kaming dalawa sa loob ng kwarto niya habang kausap pa nito si Mami Lucinda. Unti na lang, mahal ko. Babalik ka na sa akin. Kahit alam kong hindi niya pa ako maririnig, tumaas ang kamay ko para haplusin ang pisngi niya. Kita ko naman ang pagngiti nito sa kahinawakan ng kamay ko na nasa pisngi niya. I can feel it that you're happy right now. Nakangiting saad niya. Dumukwang ako para halikan siya sa pisngi niya. Masaya talaga ako, Cody ko. Masayang masaya. Kapit ka lang, alam kong gagaling ka. Maya-maya ay pumasok uli si Mami Lucinda, kaya pinunasan ko agad ang mga luha sa pisngi ko. Nakangiti pa itong lumapit sa akin. Tears of joy, I must say. Masaya lang po ako, Mami. You must be happy, Chelsea. Kasi may eye donor na tayo para kay Cody. Halos mapatalon pa ako sa kama niya sa sobrang tuwa ng puso ko. Salamat, Diyos ko. Akala ko hindi mo naditinggin ang mga panalangin ko sa'yo. Akala ko hindi mo nabibigyan ng chance na makakita ang mahal ko. Dahil sa tuwa ay napayakap ako ng mahigpit kay Kamahalan. Nagtataka naman ang itsura nito pero binaliwala ko na lang. Basta masaya ako ngayon para sa mahal ko. What's happening? Takang tanong nito sa kaginagapang mga palad ko. Hinalik-halikan ko pa ang mga kamay niya pati ang pisngi niya. Masaya ako, mahal ko. May eye donor ka na. Makakakita ka na ulit, daddy ko. Bulong ko sa kanya. Ngumiti pa ito sa akin. I can hear something, though I can't understand you.
Niyakap ko na lang ulit siya para iparamdam sa kanya ang kaligayahan ko ngayon. Hindi na ako makapag-antay na muli siyang makakita, na muli niya akong makikita. Maya-maya ay kinausap din ako ni Mami Lucinda nang nakatulog na si Kamahalan. Sino daw po ang eye donor niya, Mami? Galak kong tanong dito. Hindi magkandamayaw ang tuwa ko. Isang pasyente na nakakonfine noon sa St. Martha Hospital sa Canada. He passed away about a week ago. Pero bago siya mawala ay si Cody ang napili niyang matulungan at i-donate ang mga mata niya. Bigla din nawala ang ngiti sa mga labi ko nang madinig kong sinabi ni Mami Lucinda. Sa Canada? Ang layo naman. Napansin niya ata ang biglang pananahimik ko at nilingon ng payapang natutulog na si Cody. I know, Chelsea, but we should be thankful dahil may pag-asa nang makakita muli si Cody. Agap na ani nito sa akin. Nagpakawala pa ako ng malalim na buntong hininga bago muli siyang hinarap. Ngumiti ako kay Mami Lucinda. Kailan daw po? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Tomorrow, tipid na sagot nito sa akin. Hindi ko kayang malayo sa akin ang mahal ko. Ngayon pa lang ay parang ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko. Ayoko na mawala siya sa paningin ko. Ayoko na mawala siya sa tabi ko. Pero napaka-selfish ko naman nun kung hahadlang pa ako sa pagkakataon para muling maibalik sa dati ang mahal ko. Kakayanin kong mawalay siya panandalian sa akin kung ang kapalit nito ay ang paggaling niya ng tuluyan. I want you to come with us, anak. Pero we don't have enough time para mag-asikaso ng papeles mo. Patuloy nito sa paliwanag niya. Gagaling si Cody at babalik siya sa iyo, Chelsea. Just trust him, okay? It will take months para tuluyan siyang gumaling. Pagtapos ng operasyon niya, pagtapos nun ay uuwi agad kami dito para muli mo siyang makasama. Nakangiti pang ani nito sa akin na halatang kinukumbinsi ako nito. Wala din akong magagawa. Mag-aantay ako dito kung kailan siya uuwi at babalik sa piling ko. Kailangan muna kitang pakawalan, mahal ko. Pero ipinapangako ko sa'yo na pagtapos nito hindi ka na mawawalay sa akin. Hindi na ako papayag na muling mangyari ang lahat ng ito. Naglakad ako palapit sa kamang kinahihigaan niya. Umupo ako sa tabi niya. Umangat ang kamay ko para haplusin ang buhok at pisngi niya. Ngayon pa lang hiramdam ko ng pangungulila sa kanya. Ano pa kaya ang nasa malayo siya at di ko siya nakikita. Pero gaya nga ng pangako ko, kaya kong gawin lahat para sa iyo, mahal ko. Alam ko naman kasi na babalik ka sa akin eh. Sana lang pagbalik mo ay okay na ang lahat. Nadidinig at nakikita mo na ako. At sana pagbalik mo, kilala mo na din ako. Mag-aantay ako sa iyo, Cody. Mag-aantay ako. Bulong ko sa kanya habang hindi ko pa rin mapigilan ang luha ko. Ang bigat lang talaga ng pakiramdam ko. Hindi ko pa rin lubos maisip na nangyayari ang lahat ng ito sa amin. At lalo na sa mahal ko. Madami namang tao na patapon na ang buhay. Pero bakit kay Cody pa? Ano bang nagawang mali ng mahal ko para siyang magdusa ng lahat ng ito? Pero sabi nga ni Mami Lucinda, lahat na nangyayari ay may dahilan kung bakit. Bakit nga ba? Mahal na mahal kita, dati ko. Please, bumalik ka na sa akin, ha? Mag-aantay ako. Kasi tutuparin pa natin yung mga pangarap natin. Magpapakasal pa tayo, di ba? At gagawa pa tayo ng mga babies natin. Kinawaran ko pa ng halikang pisngi niya. Kaya ng parati niyang gusto ay tumabi ako sa paghiga sa kanya. Gumilid ako para yumakap sa kanya at sumiksik sa dibdib niya. Mga yakap niyang sobra ko nang miss. Init ng katawan niya nagpaparamdam sa akin kung gaano na ako nangungulila sa mahal ko. Mamimiss kita, Kamahalan. Bulong ko dito habang mahigpit ko siyang yakap. Hindi ko mapigilan ng mapaiyak dahil sa sobrang sakit dito sa puso ko. Mula nang maging kami ni Cody, ngayon pa lang kami magkakahiwalay ng matagal. Ayokong umalis siya sa tabi ko ng matagal. Gusto kong sumama para ako pa rin ang magbabantay sa kanya doon sa Canada. Pero wala naman akong magawa dahil hindi rin kumpleto ang mga papeles ko. Why are you shaking? You okay? Nagtatakang tanong niya sa akin nang ilayo niya ako mula sa katawan niya. Pakiramdam ko'y hinihiwa ang puso ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kung pwede ko lang pigilan si Mami Lucinda na wag nang dalhin sa Canada si Cody, gagawin ko. Pero para naman ito sa ikabubuti ng mahal ko. Umangat ang mga kamay nito sa braso ko, sa balikat ko.
hanggang sa dumapo ang mga palad niya sa pisngi ko. Kumunot ang noon nito ng makapanyang basa ng luha ang mga pisngi ko. Why are you crying? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Kung maririnig mo lang ang dahilan ko, mahal ko. Kung makikita mo lang ako ngayon. Hinawakan ko ang mga kamay niyang nasa magkabilang pisngi ko. Saka ko ito pilit na hinalikan. Magpagaling ka doon, ha? Maghihintay ako sa'yo, Cody ko. Sana pagbalik mo magiging okay na ang lahat sa atin. Babalik ka na sa akin. Babalik na tayo sa dati, mahal ko. Sa gitna ng paghagulhol ko, ay muli ko siyang ikinulong sa mga yakap ko. Susulitin ko na muna sa ngayon. Dahil pagtapos ng sandaling ito, araw-araw akong mangungulila sa'yo, mahal ko. Ramdam kong masuyong paghaplos nito sa likod ko. Inaalo ako na animoy nakikita niya kung gaano kasakit para sa akin na magkakalayo kami sa isa't isa. Shh! Enough crying. Please, pakiramdam ko pati ang puso ko nasasaktan din dahil sa pag-iyak mo ngayon. I can feel that your heart is in pain right now. Mine too. I'm just right here kahit hindi kita marinig. Hindi kita makita. You can use my shoulder to cry on. Pwede mong ibulong sa akin ang lahat ng problema mo. Napahagulhol akong lalo dahil sa mga binitiwan niyang salita. Chelsea, anak. Narinig ko ang boses ni Mami Lucinda maya-maya sa likod ko. Dahan-dahan akong kumawala sa yakap ng mahal ko. Pinunasan kong mga luha sa pisngi ko sa kapilit na pinapatatag ang loob ko. Bago ako bumaling kay Mami Lucinda. Kumakbang naman ito palapit sa amin ni Kamahalan. We need to go, Chelsea. Malungkot na ani nito. Ramdam kong pagkaawa sa akin ni Mami Lucinda. Pero kagaya ko ay pinipilit niya ding maging okay. Para naman ito sa ikabubuti ng mahal namin eh. Hinayos ko muna ang damit ni Kamahalan saka ko siya muling niyakap. At hinagkan sa magkabilang pisngi niya bago siya namin alalayan pababa sa kama niya. Tahimik lang kami habang tinatahak ang pasilyo ng hospital. Hanggang sa makarating kami sa labas nito. At sa tapat ng sasakyan na nag-aantay sa kanila para ihatid sila sa airport. Mag-iingat po kayo, Mami. Saad ko ba dito? Ikaw din dito, Chelsea. Don't worry, araw-araw akong tatawag sa'yo para makita mo si Cody. Babalik siya sa'yo, pangako ko. Pagbibigay lakas loob nito sa akin. Pinisil pa nitong mga palad ko saka ako niyakap at hinalikan sa pisngi. Muli kong binalingan si Cody. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ko ito. Mamimiss kita. I love you, Kamahalan ko. Nakatanaw lang ito sa kawalan. Aalis na kami, Chelsea. Untag ni Mami nang mapansin itong hawak ko pa rin ang kamay ni Cody. Humakbang ako pa atras sa tapat ng pintunan sa sasakyan pero hindi ko pa rin magawang pakawalan ang kamay ng mahal ko. Pakiramdam ko kasi oras na bitawan ko ang kamay niya ay ito nang pagtatapos ng mundo ko. Pagwawakas ng buhay ko sa piling ng mahal ko. Unti-unting kumakawala ang mga palad namin magkahawak. Kasabay ng unti-unting pagsara ng pinto ng sasakyan, ang pagkawala ng bulto ng mahal ko. Sobrang sakit sa puso ko. Mas masakit kaysa kanina. Parang anumang sandali ay mawawalan ako ng lakas. At basta na lang ako bubulagta sa kinatatayuan ko. Paalam, mahal ko. Sa gitna ng mga paghagulhol ko, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa balikat ko. He'll be fine, Chelsea. Saad sa akin ni Herman. Wala na akong ibang nagawa kundi ang yumakap sa kanya at humagulhol sa dibdib nito. Shh, everything will be fine. Babalik sa dati ang lahat, Chelsea. Magtiwala ka lang. Pag-aalo nito sa akin. Dahil sa bigat ng kalooban ko ni hindi ko na magawang magsalita at kumilos ng maayos. Buti na lang at nandito si Herman. Inalalayan ako nitong makasakay sa kotse niya at inihatid ako sa bahay. Maingat pa ako nitong inalalayan na makaupo sa sopa nang makapasok kami sa sala ng bahay. Wait, kukuha lang ako ng tubig ha. Paalam nito sa akin. Mas lutang pa ata ako kaysa sa taong malakas ang tama sa marijuana. Pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Kasabay ng paglayo sa akin ng mahal ko ay unti-unti ding pinapatay ang puso ko. Akala ko'y kakayanin ko. Pero bakit ngayon, iilang sandali pa lang nanawalay sa akin ang mahal ko pero pakiramdam ko ilang taon na ang nakalilipas na di ko siya nasisilayan. Parang gusto kong humabol sa airport at pigilin ang pag-alis ng mahal ko. Hindi ko pala kaya.
Baka ikamatay ko ito. Hindi ko pala kayang mawalay sa akin si Cody ng matagal. Cody ko! Impit na hagulhol ko. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko dala sa sobrang sakit at bigat ng kalooban ko. Chelsea, hey, stop crying. Baka mapano ka pa niyan. Pag-aalalang saad sa akin ni Herman nang makalapit itong muli sa akin. Bakit? Herman, bakit kailangang mangyari ito lahat sa amin? Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Kakayanin mo, Chelsea, para kay Cody. Alam kong kakayanin mo. Tahan na. Lalaban si Cody para muli siyang bumalik sa'yo. Kaya tatagan mo din ang loob mo para sa kanya. Para sa inyong dalawa. I know you can do it. Pagpapatatag nito ng loob ko. Tama. Kailangan kayanin ko ito para sa mahal ko. Alam kong babalik siya sa akin. Kaya kailangan magpakatatag ako at hindi sumuko. Mag-aantay ako. Isang linggong mabilis na lumipas. Pero kagaya ng inaasahan ko na araw-araw tatawag sa akin si Mami Lucinda, nabigo ako. Isang linggo na akong araw-araw na nag-aantay ng tawag niya sa akin. Pero ni isa wala man lang akong matanggap mula sa kanya. Walang oras o araw na hindi ako umiiyak dahil sa pangungulila ko pa rin sa mahal ko. Umalis din ako sa bahay namin ni Cody dahil mag-isa lang ako doon. Bumalik ako sa kondo niya kung saan bumuo kami ng masasayang alaala. Ito ang nagiging dahilan ko para kahit papaano'y maibsan ang lungkot sa puso ko. Ang magbalik tanaw sa mga masasayang araw namin na magkasama pa kami dito. Nung okay pang lahat. Kung paano't saan nagsimula ang lahat ng pagmamahalan namin. Halos lahat ng sulok ng kondo ni Kamahalan ay nakikita kong sarili kong masayang kasama siya. Nung araw na kasama din namin si Luke, na animoy para kaming buong pamilya. Sobra ko na siyang miss. Naputo lang ang pagbabalik tanaw ko nang biglang tumunog ang cellphone na hawak ko. Ganun na lang ang kaba at saya sa puso ko nang makita kong pagrehistro ng pangalan ni Mami Lucinda sa screen ng cellphone ko. Nanginginig pa ang mga kamay kong sinagot ang tawag niya. Bumungad agad sa akin ang mukha ni Mami Lucinda nang i-on ko na ang camera. Chelsea, anak, kamusta ka dyan? I'm sorry at ngayon lang ako nakatawag sa'yo. Nakangiting saad nito sa akin. Kahit papano'y nabawasan din ang lungkot at pag-aalala ko nang makita kong maliwanag na mukha nito. Okay lang po, Mami. Kayo po, si Cody po, kamusta? Utal na saad ko sa kanya. Umupo naman ito sa isang silya bago ako sinagot. He's doing fine now, anak. Kahapon siya inoperahan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagiging okay. But don't worry, okay naman na siya. Pag mabilis na gumaling ang mata niya at ang pandinig niya, ay baka mapaaga ang pag-uwi namin ng Pilipinas. Ani nito sa akin. Kahit paano, pakiramdam ko na bunutan ng isang tinik ang puso ko dahil sa mga nalaman kong balita mula sa kanya. Unti na lang mahal ko, magiging okay ka din. Nasaan po siya, Mami? Pwede ko po ba siyang makita? Miss ko na siya. Excited na tanong ko dito. Nasa ER pa siya, anak. Bawal pa kasing pumasok ang bisita doon sa ngayon. Maybe sa susunod na tawag ko sa'yo, ipapakita ko sa'yo si Cody. Kahit sobra-sobra ko na siyang miss at gustong-gusto ko na siyang makita, wala din naman akong magagawa. Siguro sa ngayon ay sapat na muna ang malaman kong okay na siya mula sa operasyon niya. Sapat na muna sa akin ang malamang okay na siya. Basta mag-iingat ka lagi dyan, Chelsea. Okay? Kayo din po, Mami. Thank you po sa tawag niyo. Pinilit ko pang ngumiti sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam na din ito sa akin at kailangan daw siyang kausapin ng doktor ni Kamahalan. Nakaupo na lang ako sa sopa nang maramdaman kong panghihina ng mga tuhod ko. Napapikit ako ng mariin nang maramdaman kong pagbabanta ng mga luha ko. I missed you so much, Mami ko. I love you. Pakiramdam ko'y narinig ko sa gilid ng tenga ko ang boses ni Kamahalan habang binibigkas sa mga katagang yon. Nagtatayuan ang mga balahibo ko nang mapadilat ako at iginala ang paningin sa buong paligid. Mahal na mahal kita, Cody. Mahal na mahal. Ito na lang ba ako lagi? Pakiramdam ko'y hindi mauubos ang mga luha ko hanggat di ko muling nakikita ang mahal ko. Hanggat di ko siya muling nayayakap at nahahagkan.
Hindi ako mapapagod mag-antay kung kailan ka babalik ulit sa piling ko, mahal ko. Mag-aantay ako. Hanggat ramdam ko sa puso ko na mahal kita at kailangan kita sa buhay ko. Hanggat ramdam kong ikaw ang dahilan kung bakit tumitibok ang puso ko, ilalaban at mag-aantay ako para sa'yo.